So, swerte naman. Solo champion agad nung ginamit agad. Kasi after niya, nasundan pa kami nung nung MBC. MBC, yung 11. Kasi nung unang mga trial namin, talagang challenges. House, kung paano ba namin mapapakilos yung manok namin dito sa Manila Arena. Syempre, medyo bago pa lang kami dito. So, everyday na-challenge kami. So, naisip ko na, kaysa isip-isip ako ng sana ganito yung manok ko, sana ganito. Kailangan maging big grateful ka na lang kung ano play ko lang. So, nagtataka ako, nung pagbilihan na ng manok, bentahan na, bakit yung gray nauubos agad? Ang dami pa rin natitirang pula. Ayoko mag-breed ng maraming gray kasi nga, off color siya. Hindi siya ganun kabiling manok kung pambenta talaga. Dapat mga poging. Wala po eh. Talagang Tapos, gray sa gray lang. Dito lang ako nagsubok nung sa iba. Okay din naman. Talagang gray sa gray lang. yung gray ko naman galing sa kanya din. Bali, mga around 2020 nung kumuha ko sa kanya ng gray. Pandemic. Nung ka-start pa lang ng COVID. Kumuha ko sa kanya ng dalawang inahin lang yun no? Oo. Dalawang inahin tsaka isang lalaki. Tapos yun, binread ko lang. Ang hilig ko talaga nun, pula. Mga sweater yung gusto kong manok. Tapos yung gray niya, pangulay ko lang. Tinawagan ko si Kong Sunny. Sabi ko, Kong, baka may maganda kang laban. Kasi meron ako dito maayos. Parang 10 piraso maayos. Sabi niya, sige Jay, hanapan kita ng ng laban. Yung mga memorable yung championship. Yung MBC. Oo. Kasi Galing lang kami sa 5.5 nun Oo, 2.5 lang nung elims. Tapos naka-perfect 3 nung semis. So, hindi mo akalain talaga na magja-champion pa kasi ang daming perfect score. Ay, magandang araw mga senyores. Welcome back sa isa na naman nating episode. Episode 36 na tayo. Larga na podcast at special ang ating episode today dahil syempre kasama natin Mr. Daryl Castillo and Mr. RJ Manzanilla, the Gray Man. Bati muna tayo, Boss Daryl and Boss RJ. Ako nga pala si Daryl Castillo ng DOMS 512 Game Farm. Ako po si RJ Manzanilla from Santo Tomas. Yan. Kasama natin partner, no? Ang dalawang matitikas ng Batangas. Siyempre. Ayan yung ating The Gray Men. Ayan, nakaagad. Pero hindi halata sa title. Parang hindi sila mahilig sa gray. Sa talisain, I'm Daryl Castillo. I'm from Tanawan, Batangas. Nagbi-breed ng manok. Especially pang benta at saka Boss Daryl, yung Boss RJ naman natin. Ako po si RJ Manzanilla, taga Santo Tomas, Batangas. Nagbi-breed po, benta, and So, paano ba kayo nag-start dito sa sport natin? Paano kayo na-involve? Paano kayo na-impluwensyahan ng mga kaibigan, pamilya nyo? sige, ko muna. Ako kasi yung daddy ko dati, nung bata pa ako, sinasama na ako sa bungan. Tapos yung pinsan ko talaga yung nagbi-breed. Tapos yun, lagi lang ako sumasama. Hanggang sa dumating yung time na nahahilig na rin mag-breed. Nahilig na rin talaga. Si Boss Daryl naman, sino yung nag-influence sa'yo para mapasok sa sports natin? Hindi, ganun din ako kasi yung daddy ko may manok din dati. Tapos yung may katabi kaming lupa, may mga naupang farm. So pag walang pasok, doon ako natambay. So nahilig na talaga ako sa manok. Tapos yun nga, after college, pagka-graduate, walang magawa. Isang taon, apply, walang hindi natatanggap Tapos, yun, nagsimula na lang ako mag-breed ng manok. Pambenta talaga. Parang sinimulan ko as hanap buhay. So up to now, ito na. Ganito na. So ayun, tapos ito na Ito na natin makikilala yung talagang matitikas na Batangas natin. Ayun, boss, paano ba nagsimula yung samahan yung dalawa? Start yan siguro mga 2016.
magkalaban, magkaibigan, Nagkainuman. nagkainuman. Magkaibigan. Hindi kasi noon, kukunti lang yung batang nagbe-breed ng manok. Oo. Noong time na yun, mga 2016. So medyo magkakabarkada na agad. Kasi iba ngayon, madami ng batang nagbe-breed. Ang dami nang kilala. Oo, napakarami. Kasi nung time namin, konti pa lang talaga. So, nag-nick yung partnership nyo. Talagang Oo, nag-umpisa nung- kayong mag-combine. Nung una, hiraman ng Materials. Tapos, nagkakasundo, punta tayo dito, bili tayo ng ganito. Bili So, tayo ng bloodlines. Bukod ba dun sa pagiging full-time na commercial breeder nyo, meron kayong iba pang mga business na pinagkakaabalahan? Meron naman, mga sa akin, yung construction supplies, minsan nag-supply doon sa amin. Si Boss Daryl. Ako wala talaga. Breed talaga. Talagang full-time kayo sa Farm lang talaga. Yung mga farm niyo pa, saan ba nakatindig? Saan nang location ng mga matatagpuan? farm niyo? Oo. Yung sa akin, sa barangay lang talaga namin, sa Santo Tomas din, So San malapit Miguel. lang din kayo. Oo, hindi kasi ako nag-farm nung malayo. Kasi ang hirap bisitahin. Totoo yan. Oo. Boss Daryl. Kayaan. Oo. So, kailang... Ang Sige, Boss Daryl. sa akin naman sa Tanawan, Batangas din sa amin. Yung doon din sa bahay na namin mismo. Mga nabili ko na din sila nung time na kinita din sa manok. So, talagang hands-on kayo pareho sa kanya-kanyang farm. Opo. Magkalapit lang, Tanawan. At yung isa, Oo, mga Santo Tomas. 15 minutes lang. Ang ano. So, ano naman yung mga naging achievements nyo dito sa larangan ng sports natin bukod dun sa solo noong Pintakasi way back August 14, 2024. It is 6 solo. So, maganda talaga yung partnership nyo nung time na yon. Oo, Ano pa yung mga ibang, medyo may swerte din yan. Kasi after niya, nasundan pa kami nung nung MBC. Yung 11 ng early bird. Nung August din yun. August 31 yun Na, Tapos bago pa yung August 31, yung last leg nung early bird nung Pintakasi. Half point away lang din kami para mag-champion sa Pintakasi din. Oo. Si Meng naman yung nag-champion nung... Akala ko magti-tripit kami nun, sunod-sunod talaga. Based doon sa napakaganda ng entry ninyo doon sa nag-solo champion kayo sa Pintakasi. oo. Be grateful what you have. Ano ba ang istorya ng entry ninyo na yan? Si Daryl lang Napakabuenas eh. Hindi kasi nung unang mga trial namin, talagang challenges kasi kung paano ba namin mapapakilos yung manok namin dito sa Manila Arena. Siyempre, medyo bago pa lang kami dito. So, everyday na-challenge kami. So, naisip ko na, sa isip-isip ako ng sana ganito yung manok ko, sana ganito. Kailangan maging big grateful ka na lang kung anong meron ka. So, swerte naman. Solo gamit agad namin. Pero dumaan din sa bugbog Oo, talaga. natuto din, nasaktan din. pero ano yun, yung mga experience nyo dati, boss, ano yung pakiramdam? Yung, kumbaga, nasabak agad kayo ba sa... Ito agad. Hindi, sa amin naman, lumalaban-laban na kami. Itong Pintakasi na Ibig to, sabihin first sa time nyo ba mag-combine? Oo, nung Pintakasi, first time namin Nag-click agad yung partnership nila. Kasi medyo may patmani yun, tapos may minimum, Gastos. tsaka gasto. Sabi ko, hindi kaya ng mag-isa lang. Tama. Maganda tayong dalawa. Pagandahan, so sila. Yung first na, ito yung first na sali nyo, boss, no? Hindi. Hindi naman. Early bird, kasali na kami na Early unang bird leg. kasali na. Isipin mo, yun, solo. Tumugma pa dun sa entry name na gamit nila. Tama. Pero dyan nagsimula lahat. Ang dami nang nasundan na champion yan. Kaya nga. Sobrang dami na. Paano mo ba naisip yung entry niya? Parang kailangan maging kontento ka sa... Parang ganun lang. Pero dapat maging, magtiwala ka sa kung anong meron ka lang. Pero yun na nga, hindi naman kami binigo ng mga talisayin namin. Nung time na yan, talagang gray na yung mga ginagamit. Gray na. Yung last
pa yun eh. Usapang bloodlines na tayo, partner. And ito dito talaga pag sinabi mong gray, tama ba? Paul Spark Gray, Paul no? Spark. Paul Spark Gray. Ayun, ano pa ba yung mga ano natin yan, mga bloodlines natin? Ah, Bukod dun sa Paul Spark Gray. meron din 5K Sweater, tas Golden Boy, Mm. McLean Hatch, and then Thompson White. Sige, umpisahan natin doon sa gray. Kasi ito yung pinaka-highlight ng inyong farm. Talagang na makikita mo doon sa post nila sa mga kanya-kanyang social media puro talisain talaga yung makikita mo. So, paano nga ba nag-originate itong mga grays na pareho kayong meron? Nung ano kasi yan, siguro mga 2018, kumuha ako kay Kari Chua, isang babae lang. And then, kumuha rin ako ng lalaki, binread ko. Tapos lumabas, maliliit. So, hindi ko nilaban. Binenta ko na lang as reject. Tapos, yung mga nakabili sa akin, sinasabi, ang gagaling, 3 panalo, 4 na panalo. So, inulit ko lang. Ayun, naging okay naman. Tapos, hanggang every year, kuha na lang ako kay Kari. Kay Kari naman, wala namang problema. Pag sinabi mong, Idol, kailangan ko nito. Ang sasabihin lang nun, kunin mo dito, ipapadala ko dyan. Yun lang, walang problema dun. Kung anong gusto mong kunin, makukuha mo. So, paano nyo mini-maintain itong mga grays nyo? Talaga meron ba kayong mga specific na bloodline na Crenocross? Dito sa Wala gray na po to? Talagang gray sa gray lang. Nito lang ako nagsubok nung sa iba. Okay din naman. Talagang gray sa gray lang. Straight, ano na lang siya? Oo, Straight halos gray. every year lang nakuha kami kay Kari pang refresh, pang infuse, pero ganun pa rin, Paul Spark pa rin. No, nasubukan niya, partner, nung palaban natin, yung mga grays nila. Nung palaban natin nung November 15, talagang nasubukan at ang gumamit niya si Boss Ashley Sales, kaibigan natin. Magandang araw sa iyo, Boss Ashley Sales. Ayan, mula pa Marikina, kaibigan din nila. Nakikita mo na, maganda yung pinakita. 3.5 yung 3.5. nag-score nila dun sa palaban natin. Natabla lang yung pa-champion nila, pero talagang nagpakitang gilas yung kanilang mga grays. Boss Daryl, kung paano niya na-acquire yung kanyang gray naman? Yung gray ko naman galing sa kanya din, bali, mga around 2020 nung kumuha ko sa kanya ng gray pandemic, nung ka-start pa lang ng COVID. Kumuha ko sa kanya ng dalawang inahin lang yun no? Oo. Dalawang inahin tsaka isang lalaki. Tapos yun, binread ko lang. Ang hilig ko talaga nun, pula. Mga sweater yung gusto kong manok. Tapos yung gray niya, pangulay ko lang. Tapos nagtataka ako, nung pagbilihan na ng manok, bentahan na. Bakit yung gray yung nauubos agad? Ang dami pa rin natitirang pula. Ayoko mag-breed ng maraming gray kasi nga, off color siya. Hindi siya ganun kabiling manok kung pambenta talaga. Dapat mga poging manok. Tapos, yun na-intriga na ako ano bang meron dito sa gray na to. Tinanong ko saan galing yung gray kay Kari Chua daw. Tapos yung gray ko na pinagmulan talaga, sa kanya talaga galing yung dalawang inahin. Kumuha ko kay Kari, lalaki na. Pero yung gray kong naparami, siguro napaband ko ngayong stag, aabot 5,000. Pero galing lang yung sa dalawang inahin na talisayin. Dami niya. Ganun na siya kabilis dumami from 2020. Ngayong 2026. Grabe, hindi ko na ma-imagine na kayang dumami ng Oo, ganun. kasi halos every year, sabi ko sa kanya, ang ipunin mo lang babae. Ang lalaki, madali na Pag basta marami kang babae, mabilis mo mapaparami yan. Napakasarap tignan pag naitali na yung mga grays. Uniform yung kulay. Napaka-solid. Nasubukan nyo na bang i-cross doon sa mga gray at meron bang mga nag-success doon sa mga crosses nyo na yun? Yung ibang buyer siguro, tinatry nila sa ibang brand. Ako, last year lang ako nag-try Nasubukan ko nung late born. Kinaros ko sila sa Thompson White. Okay naman ang lumabas. Daming panalo. Tested na itong mga crosses na ito. Oo, kasi tinesting ko siya nung January 24 yata. May natira akong mga late born, mga white.
na cross sa gray. Tinawagan ko si Kong Sunny. Sabi ko, Kong, baka may maganda Mm. kasi meron ako dito maayos. Parang 10 piraso maayos. Sabi niya, sige Jay, hanapan kita ng ng tapos maya tumawag. Pwede ka ba dito sa Cebu? Cebu agad. Sabi ko, sige Kong, subukan po natin. Ayun, dayo kami Cebu. Parang 6 yung gray sa white, na cross sa isang gray. Natalo lang yung gray. Mm. So, napasabak agad sa big event. Oo, nanalo yung 6 na gray sa white. Mm. Si Boss Daryl, may mga crosses ka din na talagang ine-eksperimento mo na may possibility na mag-nick doon sa crosses. Dati may nasubukan ako yung mga around 2024, yung Mel Sims Gray. Mm. Kinuros ko sa Paul Spark Gray. Mm. Konti lang, pero okay naman nag-click. Tapos ngayon medyo dinagdagan ko. Pero galing din kay Kari Chua yung pinangko-cross ko na gray yung Mel Sims Gray sa Paul Spark. Pero actually, gray, pag lumabas siya, Gray pa rin eh. gray pa rin, silver gray pa rin, dirty pit lang ng konti. Akala mo, walang kahgang Mel Sims Gray, Paul Spark Gray pa rin yung itsura niya. Yung mga gustong mag-avail din, no? Saan ba pwede natin matagpuan yung farm natin ulit? Yung farm ko naman, nasa Tanawan, Batangas lang. Tapos message lang sila dun sa Facebook page namin, yung Doms 512 Game Farm. Mm. No, nasabi nga nila kanina, talagang full-time sila as a commercial breeder. At marami na tayong nakitang nag-avail talaga sa kanila. Ayun, i-message na sila sa kanilang mga social media accounts, yung mga gustong mag-avail at may mga katanungan, syempre, i-message nyo na lang sila para sila lang makasagot sa inyo. May kita mo, subok mo eh. Hands-on kayo sa breeding. Sa At breed. ilan ba yung mga produce nyo ngayon? Mula early bird hanggang sa late born? Sa akin, ang early bird ko, mga 700 lang ngayon. Mm. Tapos, ang local, mga 500. Ang national, siguro mga 1,200. Yung kay Boss Kay Daryl. Boss Daryl. Ako naman yung early bird ko, medyo marami, 1.7. Ang Ang dami. dami. Tapos yung local ko, Mm. kakabanded lang nung isang araw, mga 1.5 mahigit. Tapos siguro national, mga hopefully maka 2,000. So yun ay majority ng mga grays pa rin. 80% Halos gray yun. 80%. Yun na nga, yung sinasabi ko kanina. Oo. Galing lang sa dalawang inahin niya. Ganun yun na parami yung mga grays yun. Mga legit na gray lovers itong mga bisita natin ngayon. Talagang yun na yung bread and butter nila eh. Mga grays eh. Pagdating pala sa pipili, ilalaki tayo, sino yung namimili sa inyo? Wala. Kasama kami pag last bitaw. Hands-on din kayo sa conditioning. Oo. Pag mga last bitaw lalo. So nagko-condition din ngayon ng mga panlaban nyo or meron kayo May handler naman. pero talagang tinututukan nyo rin. Siyempre, kita mo dapat yung Tama rin naman. Sa ganitong larangan ng industriya natin, talagang kailangan tutok na tutok ka sa bawat galaw ng mga tao Oo. natin. Meron, doon sa breeding tayo, ano ba yung mga specific na characteristic ng isang magandang broadcock tsaka yung doon sa babae na inahin natin? Meron ba kayong mga specific na characteristic? Sa gray kasi, maliliit lang yun eh. Kaya, pipili mo talaga yung medyo maliit lang na parang pagka maliit yung babae, mo sa medyo malaking lalaki. Parang mag-balance. mag-balance lang. Kasi sa gray, napakadaling i-breed eh. Napakadaling i-breed yung Paul Spark. Si Boss Daryl, meron ka pang mga gustong doon sa mga gray? Yung gray naman madali i-breed. Tapos syempre gusto ko pag napili ng brood tsaka inahin, gusto ko balanse. Tsaka magaling. Dapat magaling. Oo, number 1 yun. Magaling. Number 1, dapat magaling. Hindi pwedeng pogi lang. Oo. Based doon sa experience nyo ba, ano ba yung mga itong mga grays na to at talagang patok na patok? Mahirap siyang awayin eh. Parang
ano ba offbeat ang tawag, parang ganun. Tapos, maraming ilag. Kala mo, yung ilag nila, kala mo duwag. Pero, ano talaga ilag lang. Meron So, yung ano, habang matalino umiilag. lumaro. At saka advantage kasi of color din Of color, sa totoo. Tama. Minsan ginigirian talaga. Nangungulay talaga yung mga Oo. ibang manok pag wala silang ipang gray sa farm. Oo, yun, advantage talaga. Merong Golden Boy, may 5K, tapos yung Maclean Hatch, tsaka yung Thompson White. So, yung Parang mga, nilalaro-laro na lang, parang Oo. sila yung nagiging off-color na bukod sa gray, meron pa kayong ibang off-color sa farm or gray lang? white. White and White. Yun lang, Minsan may white. bulik. Minsan- Konti lang talaga piraso ng pangulay. Talaga mas marami Parang yung green. nagiging off-color na nga, yung ibang ulay, basta gray, nandyan mga 60%, 70%. Yung iba, hati-hati na sila. itong mga sweaters nyo, kanino galing? Saan nag-originate? Iba-iba na eh. Red, Meron red, Tony meron. Mendoza, AEJ, PTM. Kung Oo. sino yung mga sikat sa sweater, kinuhanan ko ng kinuhanan noon. So maganda naman yung Parang nilalaro-laro lang. Okay naman. string. Tsaka yung kay ano nga pala, kay yung Maclean Hatch, kay Chocho galing. Magagaling yung mayahin niya. Oo, sa Bacolod. Doon galing yung mayahin namin dalawa. Magagaling. Itong mga Thompson White naman, kanino galing itong mga Thompson? Dahil talaga, kumuha kami nito kay Jun Cuello. Kay Was Jun. Nakadalawang kuha kami sa kanya. Tapos, pag magbabanto, sa iba naman, kumuha na lang kung kani-kanino na kay attorney, na pa isa-isang lalaki lang. So nakapag mass produce na rin kayo ng mga Thompson Whites. Konti lang, hindi siya masyadong marami talaga. Talagang gray lang talaga yung... Nakafocus talaga Oo. kayo sa gray. Halos 60%, mga 70% ganun. Ang Golden Boy kasi mas marami talaga sa amin. Yun ang sumunod sa gray eh. Ang 5K, konti lang talaga. Parang nagiging pangulay na lang ibang mga Oo, bloodline eh. Talagang main talaga yung mga gray sa farm. Yung mga champion nyo, boss, ano yung alin doon sa mga napag-championan nyo na yun, napakasarap sa pakiramdam. Pinaka-memorable. Yung mga memorable yung championship. Yung MBC. Oo. Kasi, Galing lang kami sa 5.5 nun eh. 2.5 lang nung elims. Elims. Tapos, naka-perfect 3 nung Semis. semis. So, hindi mo akalain talaga na magja-champion pa kasi ang daming perfect score. Oo. So maganda yung comeback nung time na yun. Oo. Nung from 2.5. Actually, nag-start yun, tabla pa yung first. Oo. Tabla pa. Dito ako sa nag-elimination nun sa Manila Arena kami. Kasi yung iba, Yung iba, hindi na tutuloy. Oo, kasi Tama. ano yung naramdaman nyo nun nung first tumabla ka agad, syempre, parang Wala lang. Walang pressure. Isip na lang, tapusin na lang yung laban. Tapusin na yan. Tapos yun nga, sabi, tuloy nyo na, sayang, tuloy nyo. Tinuloy namin. Nagkataon naman may tira May pang manok manok. So, tuloy, sige, bahala na. tapos eto na, Nung finals, medyo nag-iisip na kami, sineryoso na talaga namin yun. Kasi, medyo malapit-lapit na sa katotohanan eh. Kahit 5.5, medyo may lapit sa katotohanan. Kasali kasi may chance mag-champion. Andun na sa malapit na eh. Konti-konti na lang. So, kailangan talaga obligado kang lumaban. Tsaka kasi minsan talaga yun nga, sinasabi natin, parang yung nangyari nun kila Boss Nesto, di ba? Dati, yung first parang ganun din yung experience nila hanggang sa hindi nila nasabi, yun, nag-champion. Kaya nga, yan ang laging payo ng mga veterano natin. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Pagka kung natalunan kayo sa mga eliminations, tuloy nyo lang. Ngayon, malay nyo, baka yung mga susunod na laban, doon pala kayo magpapanalo. Paano naman tayo nagbabounce back? Kasi minsan hindi naman tayo ando dun sa laging panalo eh. Yung nakaramdam tayo ng pagkatalo, paano tayo nagbabounce back? Siyempre, pagka natalo ka, alamin mo kung saan, bakit ka natalo. Yung sa kinilos ng manok, kung anong problema.
na itatama naman. Ganyan yung kasarapan ng hindi Mm. mo masabi, bago ang laban, sabihin mo, okay na. Tapos, pag laban na, bugbog pa rin. Mm. Hindi mo Eh, talaga oo. masabi. Yun ang masarap. Talaga, Kunyari, dapat talaga may swerte. Oo. Oo, swerte ang kailangan. Yun ang kailangan. tsaka sa circulation lang kaya masaya Kunyari, ikaw yung Yamado ngayon. The next day, ikaw naman yung nilologuan. Mm. Walang magaling eh. Oo. Walang magaling. Oo. Doon sa mga nai-encounter namin sa Manila Arena, araw-araw, walang magaling eh. Yung mga mga nakaraan. Walang makadominate Mm. sa nagpapanalo, susunod na araw, nagtatatalo. Oo. Ganun lang naman ang sabong eh. Pero tuloy lang. Siyempre. Ang importante doon, hindi mo dinidibdib ng sobra. Oo. Mm. Kaya nga ang tinawag na gentleman sport. Mm. Mga sweaters nyo, kanino nanggaling at paano nyo na-acquire yung mga sweaters nyo? karamihan sa red yun sa red. Mm. Yung sweaters. So anong nakita nyo? Anong nakita nyo sa mga gray sweaters ng Red Cane Farm? Ba't niya nagustuhan? Alam naman natin lahat, gwapo. Basta sa red, gwapo. Tsaka Oo. uso. Ako talaga uso. Oo. Ako talaga hanap buhay lang. Kaya gusto ko sweater. Talagang kung kanino sikat yung sweater, kuha ko kay Arnold, kay Edwin, kay Paulo. Nagiging maganda naman yung... Okay naman until yun nga, yung gray na sariling bloodline na namin Mm. na ginagamit namin sa laban. And actually, yung Manila Arena, grabe yung naging epekto sa amin. Mm. Talagang lumakas yung benta. Yun yung naging impact ng pag Manila. Oo. Kasi nakikita nila, talisayin gamit. Manok na namin yan. Sariling manok namin yung nilalaban namin. Siyempre, pagka sinabing Manila Arena, alam na ng mga tao na talaga namang Mabigat. Oo, Laban. mabigat ang laban. Talagang parang pag sinabi mong gitna sa Manila Arena. eh. Talagang dadaan ka sa butas ng karayo pagka Manila Arena ka naglaban. Oo. Talagang doon, matcha-challenge ka na. So malaki ang impact nun sa sales nyo. Oo, kasi alam naman ng tao, breeding namin yung gamit namin. Kumbaga, hindi naman kami para bumili pa ng manok. Hanap buhay nga namin yung magbenta. Tama. Pala eh. Kaya lalaban namin, sariling manok na namin. Doon na tumaas yung sales namin nung nakikita ng tao, nilalaban namin yung manok na nanalo. Tama. So as a commercial breeder, syempre kailangan i-promote mo din yung Oo, mga yun. panlaban. Yun ang number one So, Yun ang number one. Sabi nga ni Boss Paulo Malvar, kailangan may resibo eh. Oo, tama. Kailangan maipakita mo sa mga buyer na ito ang kung paano maglaro ang manok. Oo naman. Taka masaya yan sa una, syempre, di ba? Kakapain mo lahat ng mga factor kung paano mo mapapakilos yung manok mo sa Manila Arena hanggang sa mag-e-enjoy ka na lang. Parang nung una pinanghihinaan ka ng loob, ngayon parang ini-enjoy mo na lang kasi parang kaya-kaya mo ng konti. Ngayon, the next day, bububugin ka naman. Basta at least tuloy lang, laban lang. Pero ano yung pakiramdam nyo nun? Yung first time nyo na sasaba kayo sa Manila Arena? Kinakabahan. Oo, baka mabugbog ng mga idol eh. Nakakahiya. Sabi, So, may nakakahiya mga- pagka nabugbog. May mga struggles kayo na na-encounter. Paano nyo nalampasan yung mga ganon? Ano yung mga ginawa nyo? Ba't kayo nag-chat? Hindi, natuto. Napaka- Wag lang, event, ano? hindi lang umayaw. Nabugbog, hindi. pero hindi umayaw. Hindi sumuko. Oo, basta kahit minimum Laban. kalaban lang, wag lang masabing umayaw, Oo. tumigil. Dumating na sa time na gusto ko nang ibaliktad yung Taya. taya ko para tabla. Kasi pinanghihinaan ako ng loob. Manok ko tulog. Mm. Alam mong tulog. Pero iba na ngayon. Iba na ngayon. Natuto ka na. Natuto na. Kumbaga, napagbugbog ka na. Dapat matuto ka. Kasama sa process yan eh. Oo. Kasi hindi naman laging panalo. Talo. Mararamdaman. Kumbaga, tuwing dadating yung araw ng laban, tinatamad ako Gastos na naman to. Ngayon, tuwing may laban ako sa arena, excited na ako. Oo. Excited akong ipakita yung manok ko kung pe-perform ba siya.
Tsaka syempre, makakalaban mo yung mga dating iniidolo mo. Oo, Oo, yung pa isa. Yung dati pinapanood mo Dati lang, ngayon pinapanood mo. nakakalaban mo na sa gitna. Kalaban mo na. Ano pa yung manalo ka? Oo. Oo. Yun ang Talagang masarap ano, eh. challenge. Pagka dati mong iniidolo mo, tapos makakalaban mo. Ayun, speaking of challenge, boss, sino pala yung sa tingin yung gusto niyo makakalaban din sa gitna? Alin, yung... Yung gusto niyo Pinaka gusto nyo Ako makalaban? siguro yung Kalaban. iniiwasan ng lahat, gusto ko siyang kalaban. parang kilala ko yun. Si Patrick Antonio kasi isang karangalang makalaban talaga. Oo, pagka kasi tinalo mo siya, siyempre, Oo, di ba Oo. yung karangalan Oo. sa'yo? pero pag tinalo ka niya, sino ba naman si Patrick? Pero maganda experience. Magaling magmanok yan. Siyempre, tatalunin ka niya. Yung huli kong champion sa Manila Arena, nakalaban ko pa si Patrick eh. Kaya iba talaga sa pakiramdam. Baka karangalan na makalaban siya. Siyempre, idol natin yan eh. Isa yun sa top tier na mag sa kilala sa Kilala Pilipinas. So pag nagkaharap kayo, isang karangalan na talaga yun. Yung Oo. matalo mo pa. So maraming naghahangad na, maraming umiiwas, maraming naghahangad din na makalaban si Kong Patrick. No? Yung sa ano naman, kung yung iniiwasan naman na makalaban, meron ba tayong iniiwasan o yung Wala naman. Wala pero, naman Si Isa. Patrick din. Oo, sakali. Pero sa ngayon, syempre bago pala. Gusto ko kalaban lagi si Patrick. Para matest talaga yung manok namin kung kaya ba talaga. So laban talaga sa lahat. Laban sa lahat ang The Gray Men. Oo, laban sa lahat. kaya nga Batanggay. Batanggay yung nga. Tsaka- Oo. Kaya naman laban sa lahat kasi kung ako minimum lang. Ayun lang, baka hindi makasa si Patrick. Naman, konti lang naman eh. Hindi naman malaki. malakas. Kaya, manok lang. So nakapokus talaga sila sa manok-manok lang. So pagka malaking impact yung manalo ka sa gitnaan talagang yung sales mo talagang biglang Talaga. kaangat. Grabe. Iba yung ng partner. Sa pointing, pagdating sa pointing, nakatutok din ba kayo pag dandun na sa Manila Arena? Wala, hindi po Bago ako sa pointing. namin. I mean, inaano na lang namin sa Pinakano na namin last na hawak sa manok siguro, last bitaw. Doon lang kami. Oo, Doon na talaga. sa last bar. Pero pagdating sa mga pagpili ng manok, Yun, pagpili. handle. kayo. Oo, Pero pagpili. doon sa pointing, sa handler rin nakasalalay. Ang katwihan ko may taong marunong dyan. Oo. Yun ang maganda tiwala. Tiwala lang Tiwala. talaga sa mga Oo. handler, sa mga tauhan. Ano yung pwede nating ibigay na advice, mapapayo natin dun sa mga katulad ko, bago pa lang sa pagmamanok? Siguro ma-advise ko dapat bumili ng maayos na materyales talaga. Bloodline talaga. Kung gusto mo mag-success dito sa industriya natin, maghanap ka ng bloodline na gusto mo, tsaka dapat magaling talaga. Kasi marami ng magaling na manok, dapat makasabay yung bloodline mo sa kanila. Pagdating din sa pagpili, kasi ngayon, halos yung ibang mga mamimili o yung mga nagbebenta online Ano yung sa tingin mo, mas okay ba na sa online na lang bumili, papadeliver sa akin o pasyalan ko mismo yung farm? Pinaka-the best talaga niyan is personal mong mapasyalan. Para mapil mo yung guts ba? Na ito yung gusto mong manok. Kung wala kang time, walang oras, wala, doon talaga papasok minsan sa iba. Hindi man natin maiwasan na napapapasok yung pinadadala na lang yung manok online. Kasi may mga makikita mo sa online, ang ganda, ito yung isasabihin sa'yo. Pag-deliver naman sa'yo, yun nga, parang tulog yung manok o kaya Kung kaibigan mo siguro, yung kukuhanan mo, pwede. Pagka kaibigan mo yung kukuhanan mo, pwedeng sendan na lang picture. Pero pag yung hindi mo naman masyadong kilala, tapos order ka sa online na lang, baka hindi Mas maganda talaga mas maganda pasyalan talaga na lang. puntahan mo na lang. Si Boss RG naman, anong maipapayo niya sa mga gustong mag-start sa pagko-commercial breeding? Yun nga, number one, yung talaga. Bili ka ng maayos na bloodline.
Tapos, kung gusto mong mabenta yung manok mo, syempre, lumaban. Oy. Kasi iba talaga pag lumalaban. Pagka yung, lalo na sa pagsagit na lumalaban, nakikita yung manok mo, mananalo, iba yung pasok ng ng buyer pagka ganun. Saka may makikita ka talaga na, eto boss, eto, nailaban ko sa Manila Arena. Diba pagka pumasyal yung mga buyer. So mas may advantage ang farm visiting kaysa sa online kasi syempre nga makakapili ka naman ng maayos. Oo. Pero depende pa rin doon sa kung gaano mo kakilala yung tao. Oo. Kasi syempre pagkakilala mo na, pwede mo naman ipaship ipaship talaga sa iyo mula doon sa farm nang wala ng farm visit. Kasi nga, madali na din talagang umorder. So, ayun nga po, boss, saan natin pwedeng pasyalan yung ating mga farm? Ako sa Tanawan, Batangas lang. So ano yung mo, boss Daryl, yung social media mo para makontak ka nila? Ako Or may- Viber or number? Yung Facebook page ko na lang, yung Doms512 Game Farm. Doon na lang sila mag-message. Si Boss RJ. Sa akin naman yung Facebook ko na RJ Manzanilla. Ayun. Tama ba yung sa atin? Bukod yata sa nagbablog ka na rin, boss. Hindi po. Sa atin, nagbablog eh. Si Daryl po Ay, nag-vlog. boss, dahil ba? Wala, yung pagbablog ko, lang, parang nagtitrip-trip lang ako. Parang update lang sa mga... Oo, parang minsan, kunyari ngayon, gusto ko mag-vlog. Ah. Mamaya, after 3 weeks na naman, isang buwan na naman bago ako magbibideo. Pag sinisipag lang talaga. Kasi pinapakita nila yung mga crackers nila, talagang ina-update yung mga gustong mag-avail. Hitik na hitik sa talisain yung farm lang nila. talaga. Lang, post lang. Parang, Ganun lang, post lang, story. laking bagay kasi nung Facebook kasi alam ng tao na healthy talaga yung manok mo. Lumaki silang healthy. So malaking epekto rin talaga. Malaking epekto din talaga yung social media. Social media marketing. One time partner, papasyal tayo dyan. Oo, Sila pasyal Boss na Daryl, Boss RJ, papasyalan natin yan sa Batangas. Lapit lang, Ilang oras ng biyahe lang. So pwede naman natin pasyalan. maka-acquire tayo nung isang gray. At yun, ito, partner. Daanan muna natin, ibitahan natin yung ating mga kalarga na, para sa ating, I think, second leg on March 21, araw ng Sabado yan, para sa ating Battle of the Big Boys 6 circuit natin. Ayan, March 21 yung susunod, at April 11 and 25 at May 2. Ayan po. Yung mga idols natin, makikita ulit natin na magbibitaw din dyan. At syempre, ayan, abangan po natin this coming March 25 naman, 3 hits ulutan tayo sa Manila Arena. 125K per champion, bibigay agad sa inyo yan. Yan, hosted by Manila Arena natin. Syempre, yan, wala pa rin pat. So, 11,000 ang minute, 555. 5,500 lang ang cash band At natin. sigawan na rin yan, partner. Oo. Sigawan all the way na rin po yan. Yung pala, no? Yung sa VIP natin, 1,000 lang po yung entrance. At yung lower box naman natin, no entrance fee po yan. And machine Tuwing Sunday naman, partner, ang ating 1 na masa, 7K per win yan every Sunday. Ayan, mga senyores, 3,500 lang ang minimum, 3,500 ang cash band. At syempre, 2 machine, 1 sigawan tayo every Sunday. Ayan, at yung double down naman natin, na 2 hits ulutan. Every Monday, ganun din tayo, yung every Monday natin, 2 machine, 1 sigawan. At every Friday naman po, yung ating sigawan all the way at 500 lang yung ticket natin, para sa ating VIP area at machine sa lower box. Ayan, yung ating double down 2 hits ulutan every Every Monday and Friday. Every Friday lang ang sigawan natin sa 2 hits. At syempre, ang isa sa inaabangan ng lahat this coming May, ayan, ang ating 2026 Pitmasters Cup 2.0, 11 this coming May 6, 9, 13, and 16 this year 2026. Sa Manila Arena po yung gaganapin. 88 ang entry po natin at 55 ang minimum.
Ayan, abangan po natin yan mga senyores. Isa na namang napakalaking event. Ha? Sigawan all the way din niya, partner. Sigawan. 2,000 naman yung entrance fee natin. At eto na, yung inaabangan din ng mga kalarga natin, yung ating shout out. Ayan, ni Sitio Tamulayag. Ayan, please invite Dave Lau or Patrick Puno. Next, please. At si Mr. Mokong, keep Mokong. doing a great job, brother. Your podcast is great and going some good view. Si Mr. Botchikik. Ayun, ang daming napatunayan big time sa laban. WSC champion, Araw ng Davao champion, Pitmasters Cup champion, at Thunderbirds Challenge champion. Ayan. Yan, at ito pa, si Dido Aguilar, 6709. Thank you, Largana. I enjoy all your interview videos. Please invite Mr. Dave Blau of Badcat Game Farm watching from Dubai, UAE. Malay natin, baka susunod na, ma-feature natin. Ayan, mula naman kay Philip ng 1278, ayan, pinakamagandang episode sa lahat, na-reveal na lahat. Ayan, ano kaya yun? Blind item yan. Items yan. And this is a very informative podcast about chickens. The host asked really great questions and we gain a lot of knowledge from the old time and legendary breeders. Thank you so much. Galing kay Tripco si Choi. Aba, dalawa. Galing ulit kay Trip ko si Choi and also si Sir B-Boy. I hope there's a part 2. Ayan, baka natin. Pwede, ha? May hinabol pa, partner, meron din daw sanang part 3. Baka mapasyal ulit tayo sa tanay niyan. Abang Albert Abaro. Ayan, very educational for breeders. And thank you so much for Nene Abelio and the host. Ayan. Yan, good hosting job well done kay Boss Ronald Camotes 6586. Galing din naman kay Erwin Lahot. Ang lalim talaga. Ang alin. Hindi yung last siguro malalim. episode natin. Malalim ang usapan. Malalim yung usapan. Ayan, si Orion PS5. Ayan, can we have an interview with our own Pinoy Oriental breeders? Pwede. Ayan, at syempre, galing kay Jay Yosoya. Greatest of all time. GOAT. Si, ano yan? Marnelis Sadeon. Ayan, June Cuello naman daw sana next. Galing naman kay Joson. This will be the best interview by far in 2026. I watch multiple times for me. At si, ito, Brigid Dorman, 3314, Poultry, Sweater, Possum, 226. Ayan, syempre. At maraming salamat. Syempre, sa patuloy na sumusuporta sa ating Larga na Podcast. Ayan, meron tayo sa YouTube, meron tayo sa Spotify, sa Facebook, sa Instagram, at syempre sa TikTok. Ayan. At ayan, bumalik tayo sa ating mga idols. Ayan. Meron ba tayong mga final words para sa ating mga manonood, boss? Ay, umpisa natin kay Boss Daryl. Yun lang, larga na. Larga na. Larga na. Larga lang ng larga. Pwede mo silang imbitahan, boss. Mga gustong bumisita sa farm nyo. Yung mga gustong bumisita sa farm, message lang kayo sa DOMS 512 Game Farm na Facebook page na matatagpuan tayo sa Barangay Natatas, Tanawan, Batangas. Yun lang, larga na. Larga na. Si Boss RJ. Sa mga gustong maka-avail ng bloodlines, message lang sa Facebook account. And then open naman sa lahat yung farm. Ano ba yung Facebook account natin, boss? RJ Manzanilla. Ayun. Ayun. Pwede nyo bisitahin yung kanilang mga Facebook account, mga kalarga na, para makapasyal sa farm ng ating mga matitikas ng Batangas. So, ayun na nga. Maraming salamat. At magkita-kita tayo sa susunod na episode Episode 37. Larga na Podcast.
more solid stories coming only here on Larga Na Podcast. Don't forget to follow, like, and subscribe.